makita ako ay tumigil lang si ate sa pagsasalita. Tita Tina ko! Patakbo na lumapit ang pamangkin ko. May ginawa ka na naman ano? Mahina akong pinisil ang pisngi ni Tricia. Tumayo si ate at nakahalukip-kip. Biglang nawala. Ayun na, sagit. Kausap si Romeo. Nagulat ako at napakunot noo sa pamangkin ko. Si Romeo? Napapadalas na siya ditong dumalaw ate. Napapadalas? Naikwento ko na lang ang mga nakaraang pagdalaw ni Romeo Baramundi nitong mga nakaraan, pati na ang mga pasalubong nito. Next time, Tricia, bawal nang pupunta ng gate, ha? Opo, Tita Tina. Sabay pa kaming nagkatingin ng kapatid ko at sabay din na napailing sa kakulitan ni Tricia. Kinuha ni ate ang anak niya. Tara na anak ko, matulog ka na para lumaki ng baby ko. Okay, mommy. Nasundan ko na lang ng tingin ng mag-ina. Umakyat na lang din ako para makaidlip. Paghiga ko ay sakto lang naman na tumawag si Lander. Baby. Baby. Napakagatlabi pa ako sa sinabi ko. Oh shit, parang nabuhayin ako baby. Lander! Napabangon tuloy ako sa pagkakahiga. Puro talaga kalokohan itong boyfriend ko. Baka marinig ka dyan, papatayin ka talaga ni Papa. Kahit hindi niya nakikita ay ramdam ko ang pamumula ng mukha ko. Pati naman kasi ako ay nag-init. Ikaw kasi baby, namiss kita. Hindi tayo nag-kiss kanina. Nanghina tuloy ako. Buti na lang tinawagan kita na buhayin ako ng dugo pati. Hep hep! Napapikit ako ng mariin. Gago talaga itong magpakilig. Mga ganoong salita ay parang gustong magtatalo ng organs ko. Nasaan ka ba? Yung bibig mo, Lander ha? Sinasabi ko sa'yo. Dito ako sa kubo. Nakaupo at nagkakape. Kaya malayong marinig nila tayong dalawa, baby. Papahamak ko ba naman ang baby ko? Siyempre hindi. Hawan ko sa'yo, Lander. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. Bakit? Tanong ko. Nababoring ako, baby. Wala akong magawa. Gusto ko na tuloy umuwi para makita kita at mahalikan. Loko ka talaga. Nababoring? Andyan ka na sa bukid ah. Pinaupo ko ni Papa. Si Dustin ang pumalit sa ginagawa ko. Ayun, nalunod na sa putikan ng gago. Narinig ko ang malakas na pagtawa ni Lander sa kaibigan niya. Para bantuan-tuwa sa paghihirap ng kabaro niyang nasa putikan. Hindi ko alam na bully din pala ito. Kinuwawa niyo naman yung tao. Tulungan mo siya, Lander. Hayaan natin siyang maghirap, baby, para makabawi man lang si Papa ng sama ng loob. Naku, kayo talaga. Malaman lang ito ni Mama at ate niya. Pati ikaw, dadamay ko. Baby naman, bakit pati ako? Nagkakape lang ako. Mapanginis ka talaga, Lander. Napailing na lang ako dito. Kahit loko-loko ito ay mahal na mahal ko pa rin naman. Sa mga sumunod na araw at linggo napapansin kong ngumingiti na si Papa. Hindi lang halata pero kahit papaano ay nag-uusap na ng maayos si Papa at Dustin ng sila lang dalawa. Pero madalas ay tatlo sila kasama si Lander. Tinanong ko ang kapatid ko kung may balak bang umuwi si Dustin dahil madalas ay may tumatawag sa kanyang secretary. Ang sagot lang ni Ate Tanya ay uuwi daw ito pero kasama sila. Naghahanap lang ng tiyempo para hindi magtampo si Mama at Papa. Malulungkot ang magulang ko lalo na kung maihiwalay na sa kanila ang kaisa-isa nilang apo. Napabuntong hininga ako at napakapit sa braso ni Lander. Napababaan tingin ito sa akin. May problema ba, baby? Wala. Inihilig ko ang ulo ko sa kanyang dibdib at pumikit. Kakauwi lang din namin galing school. Nakakapagod din ang maraming hinahabol na projects pero kahit paano ay hindi na ako problemado sa pinansyal dahil walang araw na hindi ako tinatanong ni Lander kung may kailangan ba akong bayaran o kung may allowance pa ba ako. Hindi ko pa nga naibabalik sa kanya ang black card dahil ayaw naman itong ibalik ko sa kanya. Panay pa ang abot dito sa akin na ako na ang tumatanggi. Dahil ko pang may sugar daddy. Minsan nga ipinagalitan ko na ito dahil ako na ang sumusuko sa bigay-bigay nito. Pero ang kulit palagi ni Lander. Inaipon ko na lang ang perang bigay nito. Sa malaking pulbos na wala ng laman ay binutasan ko para ilagay ko ang pera dahil magagamit iyon sa susunod na panahon. Hinalikan ako dito sa noo at niyakap ang katawan ko. Mukhang wala ka sa mood, baby. Stress ka ba sa school? Gusto mo ba lumabas tayo? Kumain sa labas at mamasyal? Umiling ako. Ayoko, dito lang tayo. Are you sure? Itinaas ni Lander ang mukha ko gamit lang ang hintuturo nito at tinitigan ako sa mukha. You're not okay, baby. May sakit ka ba? Ayos nga lang ako. Andito kami nakaupo sa likod bahay kung saan kami naglalaba. Nagsunog kasi ng tuyong dahon si Lander para na rin mamatay ang mga lamok. Nasa loob ng bahay si Papa at Mama habang sa Ate Tanya ang nagluto ng aming hapunan. Nandun din si Dustin at si Tricia. Bakit parang
Naihinto sa pagsasalita si Lander na may tumawag sa cellphone niya. Tinuro ko yun sa kanya para sagutin. Umupo ako na maayos pero ito ay nakayaka pa rin sa katawan ko. Yes? Wala akong narinig sa kabilang linya habang pinapanood ko ang mukha ni Lander. Salubong ang kilay nito habang seryoso sa kung sino man ang tumawag sa kanya. Nagtaas baba pa ang Adam's apple. Napahapos tuloy ako sa malaki at matigas nitong braso na punong-puno ng tattoo. Ngayon ko lang talaga na-appreciate ang tattoo nito. Dahil siguro mahal ko si Lander kaya lahat ng kung ano sa katawan nito ay maganda sa paningin ko. Grabeng pagmamahal ito. Parang kailan lang naiinis ako sa kanya kapag nakikita lalo pa't grabe ang tattoo sa katawan at ang lakas pang manigarilyo. Pero ngayon ay hindi ko na siya nakikitang naninigarilyo. Pero may nakapa ako sa bulsa nito, minsan na vape. Giatay lang, nag-level up pala. Huwag mo nang pabalikin si Mr. Valdez. He is wasting his time. Hindi ako magpapakita sa kanya at kahit sino pang ipadala niya. Tell to head security that Mr. Valdez be banned from my company. Effective immediately. That old damn man is not welcome there anymore. And I'm not interested in seeing him ever again. That's my dumb order. Mabilis na pinatay ni Lander ang tawag at asar na ibinaba ang cellphone. Nawala tuloy ang pabebe mood ko nang makita ko ang seryosong muka na may kasamang galit ni Lander. May problema ba? Bumaba ang tingin ni Lander sa akin at umiling pero salubong pa rin ang kilay. May konting aberya lang sa opisina. Humigpit ako sa pagkakayakap sa kanyang braso. Mukhang kailangan ka na ng kumpanya niyo. Pwede ka naman na bumalik sa Manila dahil mas importante ang trabaho, lalo pat nasa kamay mo ang kabuhayan ng empleyado mo. May hinahon kong salita. Matagal-tagal na rin itong nawala sa kumpanya ng kanilang pamilya. Dumagdag pa ang pagiging broadsuvo nito. Kahit na may pinagkakatiwala nitong secretary ay kailangan pa rin ang presensya nito. Ayaw mo na ba ako makasama? Parang hindi mo na ako mahal niyan, baby. Ano? Napalo ko ito sa braso at ako naman ang salubong ang kilay sa sinabi nito. Anong pinagsasasabi mo dyan? Pero kinabig niya lang ako sa kanyang matigas na dibdib. Parang pinagtatabuyan mo na ako. Ayaw mo na ba ako makita araw-araw? Nagsasawa ka na ba sa akin, baby? Paano naman ako? Literal na napanganga ako sa pinagsasasabi nitong si Lander. Wala sa laki ng katawan at pagkamaangas nito ang pagiging sad boy. Parang timang lang. Kung hindi ko lang ito mahal ay ayoko na lang na mag-talk. Ang layo ng sinabi ko para maging sad boy ka. May trabaho ka sa Maynila at ikaw ang CEO doon. Hindi ko nga alam kung bakit nagpapakapagod ka sa bukid. Kung tutuusin, kayang-kaya mong bilhin na lahat ng lupain dito. Nakahalukip-kip tuloy ako habang nakatas ang isang kilay. Baby, hinalikan ako dito sa noo habang kumalma na ang boses. Nag-uunahan na kami ni Dustin kung sino ang bibili ng lupa. Baka lang gabi na kayo sa sobrang tabis niyo sa isa't isa. Umasok na kayo at kakainin ng hapunan. Napapailing na lang si Mama habang nakatingin sa amin at tumalikod na rin. Napaayos tuloy ako ng pagkakaupo dahil sa itsura namin ni Lander. Nawala tuloy ang inis ko kay Lander. Pagkapasok namin ay nakahain na ang pagkain sa lamesa. Nakaupo na rin ang lahat at kaming dalawa na lang pala ni Lander ang hinihintay. Habang kumakain ay parang normal na nagkukwentuhan ng masaya. Dahil na rin may dalawang malaking barako kaming kasama ay talaga namang nasisimot ang lutong ulam. Parang hindi sila anak mayaman sa itsura nila dahil nakakamay pa. Ang pinaka-highlight sa lahat ay ang maganda kong pamangkin na walang katapusan ng kwento at binibidang mga toys na bili ng kanyang daddy Dustin. Napag-usapan na rin na mag-aaral na sa primary school sa Tricia. Nagkatinginan lang tuloy kami ng kapatid ko dahil Chuck, iuwi na sila ni Dustin at hindi pa alam ng magulang namin. Kinabukasan araw ng linggo ay umalis kami ni Lander. Namasyal kaming dalawa na tulad ng dati. Pinasaya niya ako sa araw na ito. Hindi lang dahil sa pagkain na kinain namin o sa mga binili niya para sa akin kundi ang magkaroon kami ng quality time sa isa't isa. Nagpaalam naman si Lander kay Mama at Papa at pumayag naman sila. Basta ang golden rules ay wag lang babaliin. Sa Tanya at Dustin kasamang anak nilang sa Tricia ay namasyal din. Masaya kaming umuwi ni Lander pero ang kapatid ko ay parang malungkot. Sa Dustin naman ay kinausap agad si Lander na para bang seryoso ang kanilang usapan. What happened to your mommy, baby ko? Pasimple kong sunuklayan sa Tricia. Nasa banyo si ate. Ako naman ay tumabi sa pamangkin ko habang busy ito sa kakadampot ng mga pinapakita niya sa akin mga bagong toys. Napaharap sa Tricia sa akin. My mommy was upset to daddy. Upset? Gulat ko. Hinawakan ko sa magkabilang braso sa Tricia. Tumango ang bata. Kagalit si daddy kay Manong po tapos nag-cry sa mommy ko po pero
Hide siya ng face niya. Pero kikita ko po, Tita Tina. Nag-action pa si Tricia na parang umiiyak pero ako naman ay hindi mapakali sa narinig. Sinong Manong? Si Romeo ba? Opo, gagalit si daddy ko po. Ano ba? Ano pang ginawa ng daddy mo at Manong? Ewan ko pero parang kinabahan ako sa nalaman ko. Hindi na alam. I'm watching YouTube na po. Bigay ni mommy ko po phone niya. Hindi ko na ito muling natanong dahil naging abala na sa paglalaro. Sa atata niya naman ay kasama na si mama na pumasok dito sa kwarto. Gusto ko magtanong sa kapatid ko pero naging tahimik ito. Mas lalo pa at palagi nitong kasama si Dustin. Naghihiwalay lang ang dalawa kapag uuwi na ito sa apartment ni Lander. Hindi naman payag na magkasama sa isang kwarto si Ate Tanya at Dustin kahit na may anak na sila. Bilang paggalang at respeto ay sununod ng dalawa iyon. At sa gabi lang naman sila magkahiwalay dahil nagkikita naman sila kinabukasan. Parang kami ni Lander. Kung mahigpit ang magulang ko para kay Ate Tanya at Dustin, kami pa kaya ni Lander. Simula nang umuwi ang mag-ina ay hindi ko na nakakatabi sa pagtulog sa Tricia. Ayos lang din naman para makagulong-gulong pa ako sa maliit kong kama. Bebe, tulala ka na naman dyan. Parang uwing-uwi ka na. Pangaasam ni Bea sa akin. Napairap na lang ako. 2:00 pa lang at katatapos lang ang klase namin. Pero may isa pa kami law subject at matatapos iyon ng 4:00 ng hapon. Wala. Napabuntong hininga na lang ako. Ito na kasi ang pangatlong araw na hindi ko kasama si Lander. Umalis kasi ito at sa pagising ko lang nalaman dahil sa text message niya. Mas kasi Dustin ay naglaho at sabi lang ni Lander ay kailangan nilang umalis dahil sa tawag ng tungkulin. Naiyak na lang ako noon pero wala akong nagawa dahil sa biglaang pag-alis nito. Napatanong tuloy si Mama at Papa kung bakit nawala ang dalawa. Sinabi na lang namin na may kanya-kanya silang trabaho na naiwan sa Maynila. Hindi pa nga kumbinsido si Papa dahil sabay pa daw ang dalawa sa pag-alis. Hindi na nakaimik ang kapatid ko kaya ako na lang ang sumalo. Kahit hindi convincing ang sinabi ko ay hindi na muling nagtanong si Papa. Hindi kasi namin pwedeng sabihin ni ate ang tungkol sa sekretong trabaho ng dalawa. At kung malalaman na magulang namin iyon ay dahil sinabi ng dalawa sa kanila. Sa ngayon ay tahimik lang muna kaming dalawa ng kapatid ko. Ang nagwala lang sa bahay ay si Tricia. Hindi niya kasi nasilayan sa pagising ang daddy Dustin niya. Habang nakikita ko ang mukha ni Cristel, mas lalo akong naiirita. Hiyo! Halos manirik ang mata ni Bea sa pagtataray nang dumaan sa banda sa amin si Cristel. Napailing na lang ako. Huwag mo nilang pansinin iyan. Ikaw lang ma-stress, bahala ka. Ang yabang-yabang kasi kanina. Hinatid na isang magandang sasakyan with bodyguard pa. Kala mo kung sinong anak ng artista. Skirt girl pala. Psst! Ang ingay mo. Siniko ko ito. Grabe talaga itong si Bea kay Cristel. Sakto naman ay dumating ang professor namin at nagsimula na ang klase. Napatuwid ang likod ko nang maramdaman ko na nag-vibrate ang phone ko sa dibdib ko. Sinuksok ko kasi iyon sa loob ng blazer na suot ko. Nakatalikod naman si Sir at tahimik ang lahat. Si Bea naman ay nakatingin pa rin kay Cristel kahit na ilan di pa ang layo namin dito. Pasimple kong kinuha ang phone ko. Si Mama ang tumatawag. Nakaramdam ako ng kaba. Bakit tumatawag si Mama? Alam niya nasa klase ako. Hindi tumatawag si Mama lalo na kung ganitong oras. Parang kakaiba. Namatay ang tawag. May text message na dumating mula kay Mama. Anak, umuwi ka. Ang pamangkin mong sa Tricia nawawala. Diyos ko anak, umuwi ka muna. Nabitawan ko ang hawak na cellphone at malakas na bumagsak iyon. Hindi ko na napansin na ang lahat ay napatingin sa akin. Ledesma, ano nangyari sa'yo? Namumutla ka. Hinawakan ako sa balikat ni Bea pero hindi ako nakapagsalita at nanginginig ako. Inabot ng classmate namin ang phone ko pero si Bea ang umabot. Malakas na suminghap si Bea. My God! What's happening at the back? Salita ni Sir. Sa sumunod na oras ay hindi ko na alam kung paano ako nakauwi ng bahay. Hindi na ako makapagsalita dahil sa Bea na ang mismong naging bibig ko hanggang sa ihatid ako sa sakayan nito. Hindi nag-atubili na pauwiin ako ng professor namin. Hindi pa man ako nakakababa ng tricycle ay hindi na tumigil ang mga luha ko. May 2 police mobile ang nakahinto sa harap ng gate namin. Nandoon ang nakakalat na pulis at maraming tao. Miss, mukhang hindi tayo makakadaan hanggang dulo. Napahinto sa gilid ang driver. Bumaba ako at iniabot ang pera nang hindi nagsasalita. Sukli, miss! Hindi ko na ito nilingon pa at patakbo ako nakasiksik sa mga tao. Tinutusok ang puso ko sa mga taong tumatawag sa akin. Hinarang pa ako ng isang pulis dahil bawal magpapasok ng kusino sa loob ng bahay namin. Mabuti na lang at nakita ko ng papa ko kaya pinapasok ako.
Patakbo akong pumasok sa loob ng bahay at halos matunaw ako nang makita ko ang ate Tanya ko na parang walang buhay. Ma! Ate! Anak! Dali-dali ako lumapit sa kanila at nagiiyak. Hindi ko alam kung ilang minuto kami sa ganitong sitwasyon. Hindi ko kayang isipin kung paanong nawala ang pamangkin ko at kung ano na nangyari sa mga oras na ito. Saan nalaman ko sinisisi ng kapatid ko ang sarili niya dahil napabayaan niya nag-iisang anak niya. Ang mama ko'y iyak ng iyak. Durog na durog ang puso ko habang nakikita silang umiiyak. Ano ko? Awang-awa ako sa iyak ng ate Tanya ko. Ate, kailangan malaman ito ni Kuya Dustin. Wala siya. Wala sila. Hindi natin sila matatawagan. Halos hindi makapagsalita ang kapatid ko dahil sa pag-iyak. Akong bahala, ate. Si Lander tatawagan ko. Pilit kong pagpapalakas ng loob. Kahit nanginginig ang kamay ko ay tinawagan ko ang numero ni Lander. Sana lang ay sumagot ito pero wala. Out of coverage area. Nagpadala ako ng text message kay Lander at maraming beses na tinawagan ito at nagbabaka sakaling mag-ring iyon. Pati ako'y nangihina dahil sa sitwasyon. Dumagdag pa na hindi makontak ang phone nito. Kasama si ate at mama sa paglilibot kasama ng mga pulis at nagtungo din sila sa police station. Habang si papa naman ay sumama sa ibang pulis para hanapin sa ibang kalapit na lugar ang pamangkin ko. Ako ang naiwan at ilang mga pulis dito sa aming bahay. Pilit ko pa rin na tinatawagan ng pamangkin ko sa bawat sulok ng aming bahay at kahit sa likod bahay kung saan kami nagsasampay. May 2 puno doon pero walang baka sa pamangkin ko. Kausap ko ang pulis nang mapatingin ako sa kabilang dulo kung saan ang maraming puno. Sir, hindi kaya dumaan na sino mang kumuha sa pamangkin ko dito? Nagpapunta na kami ng mga tauhan sa gawin na iyan at kasalukuyan na sila nag-iimbestiga. Tumango ako. Salamat po, sir. Sa lugar na iyon ay bukod tanging lugar kung saan hindi makikita ng mga tao dahil mapuno at puro talahib na. Nakapangihina at hindi ko maisip na may ginawang masama sa pamangkin kong inosente. Kung ako natyahin ay parang mamamatay na sa takot, paano naman si mama at papa ko? Mas lalo na sa kapatid ko na siyang ina. Lord, maawa ka po. Sana po'y makauwi po ng ligtas ang pamangkin ko na wala pang kabalayan sa paligid. Alam ko pong takot na iyon at umiiyak. Lord, maawa ka po. Pauwiin mo po ang pamangkin ko. Nakabalik ang mama at kapatid ko kasama si papa. Naiiyak ako dahil maski sila ay bigo pa. Ang sabi ng pulis ay hindi pa madedeclare na missing ang pamangkin ko habang wala pang isang araw. Gusto ko magalit pero si papa ay ang kausap nila. Awang-awa na ako sa kapatid ko na halos hindi na makatayo dahil sa panghihina. Hinahagod ko ang likod nito at pinapatahan sa pag-iyak. Gabi na at natatakot ng anak ko. Hanapin ko siya. Tumayo si ate kaya napatayo ako. Tanya, hayaan mo na ang papa mo na sumama sa mga pulis. Nataranta si mama. Hindi, mama. Kailangan ako ng anak ko. Ate, magpahinga ka muna. Baka magkasakit ka. Napahabol ako sa kapatid ko na lumabas ito ng pinto. Mas gugustuhin ko pang magkasakit kaysa sa hindi ko mahanap ang anak ko. Natakot ako sa binitawang salita ng kapatid ko. Patakbo ako lumabas ng pinto. May ilang pulis pa rin habang nasa gate si Papa kausap ang hepe. Napasinghap ako. Diyos ko, anak ang ate mo! Malakas na napasigaw si Mama sa likuran ko. Ate! Bago ko pa nalapitan ang kapatid ko, isang malaking bulto ng katawan ang sumalo dito. Sweetheart! Natulala na lang ako. Napasigaw si Mama. Diyos ko, anak! Kuya Dustin! Naramdaman ko ang isang malaking braso na yumakap sa bewang ko. Baby! Napatingala ako. Si Lander. Lander! Napababa ang tingin ko sa suot niya. Kulay itim iyon na pansundalo at may armas na hawak sa kamay. Napabalik ang paningin ko kay Dustin na ngayon ay buhat na ang kapatid ko. Parehas silang naka-full combat attire. I'm sorry, baby. Nahuli kami ng dating. Lander. Napayakap na lang ako dito at inlabas ang masaganang luha.
Nasa labas kami ng emergency room at naghihintay sa paglabas ng doktor. Nang makalabas ang doktor ay halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Hindi lang ako dahil pati na rin ang magulang ko at lalo na si Dustin na sabihin ng doktor na nagdadalang tao ang kapatid ko. Nasa VIP room dinala ni Dustin sa ate Tanya at kumuha pa ng sariling doktor at nurse para mas mabantayan sa inirekomenda ni Mr. Lester Zimmerman na isa palang doktor at kasamahan nila ni Lander. Siya palang boyfriend ngayon ni ate Tanya. Masaya ako dahil sa nalaman dahil magkakaanak na pala ulit ang ate Tanya ko sa iisang lalaki. Pero hindi pa rin kailangan magsaya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin matagpuan ng pamangkin kong si Trisha. Ang magulang ko ang humarap sa doktor para sa mga vitamins at ilang kailangan para sa pagbubuntis ng kapatid ko. Lalo pa at matindi ang emotional stress ni ate dahil sa pagkawala ni Trisha. Kaya kailangan niya ng maraming pahinga para hindi maapektuhan ng baby sa kanyang tiyan. Lander, inihilig ko ang ulo sa dibdib nito. Yakap niya ako at hindi na ako nahihiya sa kapaligiran kung ganito nila kaming nakikita. He kissed my forehead and touched my hair. Magpahinga ka muna. May kailangan muna kaming gawin. Napakunot noo ako. Saan na naman kayo pupunta? Kararating niyo lang ah. Parang gusto ko magtampo. Hindi lang kasi si Lander at Dustin ang sabay na nagpunta dito dahil kasama nila ang buong Broadsville. Ang iba ay nakita ko na minsan dahil mga nobyo sila ng mga kaibigan ni Ate Tanya. Pero may 3 doon na ngayon ko lang nakita na halos lahat talaga ay puro gwapo. Parang bawal sa grupo nila ang pangit dahil lahat ay para mga artista sa kagwapuhan at sa laki ng mga katawan. Bagay ang suot nilang uniforme sa tikas ng kanilang pangangatawan. Plus, nakita ko isang nakasalamin na may edad na lalaki pero mukhang malakas pa kahit na puti na ang buhok. Narinig ko na tinawag ito na Big Boss. Hinila ako sa may sulok ni Lander kung saan walang taong dumaraan. Baby, kailangan namin hanapin ang pamangkin mo at hindi kami babalik nang hindi kasama sa Trisha. Napaawang ang labi ko. Paano? Paano niyo gagawin? Hindi pa alam ng mga pulis ko sinong kumuha kay Trisha at kung saan dinala ang pamangkin ko, Lander. Niyakap ako ng mahigpit ni Lander. Kaya kami nandito, baby, dahil mas mapapabilis ang paghahanap namin sa pamangkin mo at may lead na kami kung sino kumuha sa bata. Napasingap ako. Sino? We didn't disclose the identity of that dumb person, but we already who the hell he is. Nalaki na lang ang mata ko sa malulutong na pagmumura ni Lander. Kahit paano'y umahon ang pag-asa ko dahil kay Lander at sa kanilang grupo. Alam ko na mas high-tech ang kanilang kagamitan at mahuhusay silang lumaban na halos buwis-buhay ang kanilang trabaho na sobrang delikado. Yumakap ako na mahigpit kay Lander. Kailan kayo aalis? Ngayon na. Ha? Napaangat ang mukha ko. Parang ayoko itong umalis sa aking tabi pero hindi pwede dahil buhay ng pamangkin ko ang nakasalalay dito. I'll be back later, baby. Hindi kami magtatagal. Mag-iingat kayo. Mag-iingat ka. Napapiyok pa ako. Baby, mag-iingat ako. Uuwi ako ng buhay para sa'yo. Hindi ko alam kung ilang beses niya akong hinalikan sa muka kahit na may luha ang mata ko. Naiiyak ako dahil sa sitwasyon. Dumagdag pa ang kaligtasan ni Lander at ang mga kasamahan nito. I love you, baby. I love you so much. Hinalikan ako ng maringi ni Lander sa labi. I love you too, baby. Isang mahigpit na yakap pa ang ibinigay nito sa akin bago kami bumalik sa silid ng kapatid ko kasama ang magulang ko. Nagpaalam si Dustin at Lander kay mama at papa. Maraming inihabilin si Dustin sa magulang ko lalo pa sa kalagayan ng kapatid ko. Naluluha ako habang kumakaway kay Lander habang pasakay sila ng sasakyan hanggang sa mawala na sila sa aking paningin. Natulala na lang ako sa kawalan. May mga pulis pa rin na nakabantay dito sa isang private hospital kung saan dinala sa Ate Tanya. Pabalik na ako sa loob na mag-ring ang phone ko. Si Bea, doon ko lang din napansin ang napakaraming missed calls and text messages dito. Beshi, saan ka ngayon? Malakas ang boss na bungad ni Bea. Dito sa ospital. What? Oh my God, ano nangyari? Bakit may mga pulis dito sa labas ng bahay niyo? Narinig ko na may kausap si Bea na hindi ko alam kung sino. Teka, sa ospital ka ngayon at pupuntahan ka namin? Napatingin ako sa screen ng cellphone ko at saka ako ibinalik sa tenga ko. Dito sa Medical City. Alright, papunta na kami. Ha? Hintayin mo kami, Beshi. Sige, mag-iingat kayo.
Hindi muna ako bumalik at naghintay na lang sa lobby sa pagdating ng kaibigan ko sa Bea. 15 minutos lang ay dumating ng kaibigan ko sakay ng puting SUV na ang alam ko ay pagmamay-ari ni Neil. Naunang bumaba si Bea na nagtatakbo at nang makalapit sa akin ay mahigpit niya akong niyakap habang may luha sa mata. "Kamusta ng pamangkin mo? Nakita na ba sa Tricia?" Malungkot akong umiling. "Hindi pa." "Oh my God, ang atatanya mo." Nagkaiyakan pa kami at nalaman kong dumaan ito sa bahay. Dahil sa mga marites ay nalaman nito na nawala ng malay ang kapatid ko. Nakita ko si Neil kasama magkapatid na Drew at Ray. May hawak silang maraming pagkain kaya dinala ko na sila sa silid ng kapatid ko. Kilala sila ng magulang ko kaya pinapasok sila. Hanggang ngayon ay wala pang malay ang kapatid ko. Nagpasalamat si mama at papa dahil maraming pagkain ang dinala ng mga kaibigan ko na halos hindi na namin maramdaman ang gutom dahil sa sitwasyon. Kaya habang kumakain ay si mama nagkwento sa mga kaibigan ko. Gulat na gulat si Bea nang malaman niyang buntis ang kapatid ko. Hindi na rin lingid sa kaalaman niyang may boyfriend sa Atatanya dahil naikwento ko na sa kanya iyon nung mga nakaraan. "Lord, sana'y makauwi na nalagtas ang baby Tricia namin." Naiiyak na napadasal si Bea. "Tiwala lang tayo sa itaas. Hindi niya tayo bibiguin." Pampalakas loob ni Papa. Ilang oras kaming sinamahan ng mga kaibigan ko at 10 oras na ng hating gabi nang sila'y umuwi. Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko dahil napakabait nila at nagawa pa nilang pumunta dito. Kung wala lang pasok kinabukasan ay gusto rin sana magtagal ni Bea pero pinigilan ko at malaki na ang tulong nila sa aming pamilya. Tutulong din sila Neil, Drew at Ray sa paghahanap sa pamangkin ko na labis ang pasasalamat ko sa kanila. Magpapaalam na lang muna ako sa professor namin sa pagliban ko sa klase at sa trabaho. Bahala na kung papagalitan nila ako. Nang magising sa Atatanya, umiyak ito nang umiyak ulit kaya binigyan ng pampakalma ng doktor hanggang sa makatulog. At nang magising, nalaman niyang buntis siya sa pangalawang pagkakataon. Nagpapasalamat ako sa magulang ko na wala silang sinabi sa kapatid ko dahil nagbuntis ulit ito. Ang sabi ng doktor ay maselan sa pagbubuntis ang kapatid ko, lalo na't may history na ito sa panganganak sa una. Nakausap ang kapatid ko na umuwi na lang at sa bahay magpahinga dahil hindi niya gusto ang amoy ng ospital. Mabuti na lang at pumayag ang doktor niya kaya na-discharge si ate. Umuwi kaming 4 na may pulis na back-up dahil utos daw yun ni Dustin at Lander. Ako na nagluto para sa aming tanghalian para si mama ang magbantay sa kapatid ko habang si papa naman ay naawa ako sa kalagayan. Ang tahimik lang nito pero nakikita ko na nagpupunas ng luha sa mata. Parang tinutusok ang puso ko sa nakikita kong lungkot sa magulang ko, lalo na sa papa ko na kahit na naoperahan na ito ay kailangan pa rin na huwag matrigger dahil sa lungkot. Nagluto ako ng ulam ng may sabaw para kay ate. Inayos ko ang lamesa. Lumabas ako ng pinto at nakita ko si Papa sa likod bahay kung saan sa kabilang bakod ay maraming puno at talahib. "Pa, kain na po kayo ni Mama." Napalungan si Papa sa akin. "Mauna ka na anak, dito lang muna ako." Nalulungkot ako at pilit na huwag maiyak. Lumapit ako kay Papa at tumawag sa braso nito. "Pa, hindi ka pa po kumakain. Kain na po." "Busog pa ako. Nagkape naman ako nung umaga." "Pero pa..." Hinila ko ito. Ayoko na baka ito'y magkasakit ulit. Hirap ang damdamin ko sa pagkawala ng pamangkin ko at ayoko magkasakit ang papa ko. Hindi lang ito nagsasalita pero nakikita ko sa mukha niya ang matinding lungkot at sakit. Nagsinungaling pa ako na ayaw kumain din ni ate at mama at baka sila'y magkasakit kaya napaakit si papa para ito naman ang manghikayat sa dalawa. Mabuti na lang at effective ang ginawa ko kaya lahat kami kumain ngayong tanghali ng sabay-sabay. Sa sarili ko nga ay halos hindi ko malunok ang kinakain ko. Pinakain ko rin ang ilang bantay sa labas ng bahay na pinadala mismo ni Dustin habang wala sila. Parang VIP tuloy ang datingan namin kahit naghihirap sa buhay. Sinasamahan ko sa Atatanya para siya ay alalayan. Ang pagkain at pang-inom nito ng vitamins para lumakas at kumapit ang baby sa kanyang tiyan. Pati pagsuklay kasi ay hindi na nito magawa, kaya palagi lang ako nakabantay sa kanya. Kasama ko naman si Mama pero madalas ay sumasama ito kay Papa sa paghahanap ng kanilang apo. Naalala ko yung panahon nang malaman namin na buntis ito 4 na taon ang nakalilipas. Ako ay nag-alaga kay Atatanya sa panahong galit si Papa sa kanya, lalo pa at walang tatay ang pinagbubuntis niya. Parang bumalik lang pero iba naman ngayon. Naawa na ako sa kalagayan ng kapatid ko dahil sa pagkawala ni Tricia.
2 araw na ang nakalilipas at hanggang ngayon ay wala pang balita. Nakita ko itong hinahaplos ang tiyan. Palagi niya yung ginagawa simula nang malaman niyang nagbubuntis siya. Suot pa ni ate ang damit ni Dustin habang yakap ang malaking teddy bear ni Trisha nang silipin ko ito habang natutulog. Umalik ako sa kwarto at nahiga. Pati ako ay nanlalata sa sobrang pagod at kakaisip sa pamangkin ko na hanggang ngayon ay wala pang balita sa mga pulis. Naghihintay din ako sa pagtawag ni Lander sa akin pero hanggang ngayon ay wala pa akong balita mula dito. Kung kumusta na kaya sila. Napabuntong hininga ako at yumakap sa unan. Namimiss ko na si Lander ko.